Isang 17 years old ang gumawa ng isang nuclear reactor sa kanilang garahe gamit lamang ang mga pangkaraniwang gamit na makikita sa loob ng bahay. Dahil sa ginawang ito ng 17 years old na batang lalaki, dumating ang mga bomb squad, mga kapulisan, kasama na rin ang EPA o ang Environmental Protection Agency at lumaki ang mga mata ng otoridad sa kanilang nakita. Panoorin ang nakakabilib na kwento kung paano nabuo ng isang 17 years old ang isang nuclear reactor. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin. Baka mamaya ikaw na ang sunod na mabigyan ng papremyo. Isang binatilyo, isang lumang garahe sa likod ng bahay, at isang eksperimento na muntik nang magdulot ng isang nuclear disaster. Ito ang kwento ni David Han, ang 17 years old na nagawang buuin ang isang primitive nuclear reactor ng mag-isa, gamit lamang ang mga bagay na makikita sa mga lumang gamit sa bahay. Sa unang tingin parang kwento lang ito sa pelikula, pero ito ay tunay na nangyari at ang pangyayaring ito ay umabot hanggang sa pamahalaan ng Amerika. Si David Charles Han ay ipinanganak noong 1976 sa isang tahimik na komunidad sa Michigan. Lumaki siya bilang isang normal na bata, ngunit may higit na pagkahumaling sa science. Bata pa lang ay nag-eeksperimento na siya sa kanilang garahe, nagpapasabog ng mga baking soda at suka, gumagawa ng mga simpleng battery at bumibili ng science kits gamit ang sariling allowance. Ang kanyang mga magulang ay hiwalay at minsan naiwan na siyang mag-isa sa kanilang bahay. Dito lumalim ang kanyang pagkahumaling sa science, lalo na sa chemistry at nuclear energy. Nang sumali siya sa Boy Scout, pinili niya ang isa sa pinaka hindi pangkaraniwang badge na makikita sa isang Boy Scout. Ang kinuha niya ay ang Atomic Energy Merit Badge. Dito siya ay nagsimulang magbasa ng mga lumang aklat tungkol sa nuclear fission at fusion. Dito ay tinanong niya ang kanyang sarili kung pwede ba akong bumuo o gumawa ng isang nuclear reactor. At yun na nga, sa loob ng maraming buwan, nangolekta si David ng mga radioactive materials mula sa mga pangkaraniwang gamit tulad ng americium na kinuha niya sa halos 100 smoke detectors, thorium na kinuha niya naman sa mga gas lantern mantles, radium mula sa mga lumang ro na may glow-in-the-dark dials, lithium na sa mga baterya at iba pang mga kemikal na kanyang pinaghalo-halo. Minsan pa nga nagpanggap siyang isang propesor at nagpadala ng mga sulat sa mga kumpanya para makakuha ng iba pang mga materyales na gagamitin niya sa pagbuo ng nuclear reactor. Sa panahong iyon, walang cellphone, cameras o mahigpit na online verification, kaya kahit teenager lang siya, nagtagumpay siyang makakuha ng mga radioactive components na kailangan niya dahil sa pagpapanggap niya bilang isang propesor. Sa likod ng bahay nila ay merong isang lumang garahe at ito ang ginawa niyang secret laboratory. Ang loob ng garahe ay punong-puno ng mga vacuum tubes, homemade shielding, test tubes, duct tape at mga radioactive materials. Ang target niya noong mga oras at araw na yon ay gumawa ng isang breeder reactor, isang reactor na pwedeng lumikha ng plutonium mula sa thorium. Hindi nagtagumpay si David sa kanyang eksperimento noong mga araw na ito, ngunit sa kanyang eksperimento ay naglabas ito ng mataas na level ng radiation. Isang gabi sinita si David ng mga pulis dahil sa kakaibang dala at ayos niya sa sasakyan. Nang inspeksyonin ng mga pulis ang kanyang trunk, natagpuan nila ang mga test tubes at radioactive symbols. Agad na inalerto ng mga federal at mga ahensya, nagpadala rin ng karagdagang kapulisan. Dumating rin ng Environmental Protection Agency o ang EPA
at tinanong si David kung nasaan ang iba pang mga radioactive materials. Sinalakay ang kanyang secret laboratory at naaktuhan ng mga ito ang lampas-lampas sa normal level na radiation. Sabi din ng mga pulis na posibleng naapektuhan ang kalapit na mga bahay at ang skin exposure ni David ay delikado na, kaya naman sinarado ng mga kinauukulan ang garahe kung saan ginagawa ni David ang nuclear reactor. Sinira ang mga laman nito at tinapon bilang isang radioactive waste. Matapos ang insidente, si David ay hindi nakasuhan bilang isang kriminal, ngunit binantayan ng mga kinauukulan dahil na rin sa taglay niyang talento. Si David ay nagpatuloy sa buhay at sumali sa US Navy at Marines. Ngunit nagkaroon siya ng problema sa mental health. Ayon sa mga ulat, nakaranas si David ng depresyon. Dahil sa pagkahumaling ni David sa science, nakagawa siya ng isang pambihirang eksperimento na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Isipin mo, 17 years old, gumawa na siya ng isang nuclear reactor. Yun nga lang, hindi ito nagtagumpay dahil nahuli siya ng mga kinauukulan. Tama rin naman na mapigilan si David sa pagbuo ng isang nuclear reactor dahil napakamapanganib nito sa tao. Ang kwento ni David Hahn ay naisulat sa isang libro, ang The Radioactive Boy Scout ni Ken Silverstein, isang babala para sa mga batang tulad ni David na mag-iingat sa anumang mabubuo ng kanilang imahinasyon. Ang katalinuhan ni David ay hindi maikakaila, pero ang kanyang kakulangan sa gabay, kaalaman sa safety at labis na ambisyon ang muntik ng ikapahamak ng sarili niya. Ang siyensya ay makapangyarihan, pero dapat itong gamitin ng may disiplina at tamang kaalaman. So ngayon kapatid, nakita mo na ang isang bata na bumuo ng isang nuclear reactor. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. Shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win YT. Maraming salamat sa panonood mo. I'm out.